Hello mga ka-vlog ng Pasig, mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga kapwa ko Pasigueño, no? Pati mga supporters ni Mayor Vico Sotto. Hello sa inyo. Alam nyo kailan lang, no, nagulat ang karamihan sa atin dahil nga sa naging announcement ni Mayor Vico Sotto na hindi na siya tatakbo sa 2028 elections. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng pangangampanya. Kasi baka sabihin political motive. Baka sabihin, siyempre pagka political season, mahirap magsalita kasi sabihin political lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Dahil dyan, naisipan nating hingin ang reaksyon o opinyon ng ating mga kapwa Pasigueño sa naging desisyon o announcement ni Mayor Vico Sotto na ito. Let's watch this. Si Josefina Martinez, nanghihinayang kasi ang ganda niya magpalakad tapos hindi na siya tatakbo. Maganda ang ano niya sa amin sa yung mga katulad sa senior, yung mga ginagawa niyang mga benefits, maganda ang binibigay niya sa katulad naming senior. Alin Terry, wala tayong magagawa kung gusto niya talagang mag-map para sa amin. Para sa akin, gusto ko tumakbo pa rin siya. Kasi sayang naman yung kanyang ginagawang mabuti. Kailangan may pakita pa niya lalo yung kanyang mga ginagawa. Ako po si Ces Valencia. Ang reaction ko doon sa sinasabi ni Mayor, hindi na siya natatakbo. Nire-respeto po ko ang desisyon po ng aming butihing Mayor. Kasi yung tinatawag na sinasabi nga ni Mayor is good governance. Kasi ang sabi nga ni Mayor, maraming magagaling na Pasigueño. Ang gusto ni Mayor, kumbaga mai-serve niya na maturuan ang mga tao, matulungan yung mga bawat sistema. Kasi yun lang naman ang kulang po ng bawat isang mga mamamayan ng mga tiga-Pasig. Kaya sa nakikita ko, ginagalang po kung ano po yung desisyon ni Mayor, na nakasuporta naman po kami kung ano po yung gusto niya na sa darating po gusto niya mapag-aralan pa. Kasi kung sabihin nga ni Mayor, hindi lang naman po yung mga nakaupo ang makakatulong. Kahit hindi ka po nakaupo, pero yung biglang, yung ano po na ikaw ay isang magaling na Pasigueño, makakatulong ka pa rin po sa ibang bagay. Ako pa si Jun Lagalag. Siyempre, siya may katawan nun, desisyon niya yun, walang problema para sa kanya. Yun. Ako po si Jun Tuason. Masasabi ko doon, dapat tumakbo pa siya sa mataas na posisyon. Sa mataas na posisyon, ano po ibig sabihin niyo siya? Senador, mga gano'n. Ako po si Junel. Sana naman po ang papalit ay mas maganda rin sana ang gagawin. Ano po, pangalan ko po ay Jan Vincent E. Hemler, grade 12 po. Ako po David Cruz, grade 12 din po. Sayang naman kasi yung ginawa niyang dito sa Pasig, kumbaga memorable kasi siya lang nagbago na itong publika dito sa Pasig Sayang po kasi po maganda po yung mga proyekto na pinapatupad niya. Tapos po, siya po yung nakapagpatupad ng mas maayos na mga ginagawa ngayon dito, hindi katulad po ng mga nauna. Ako po si Iluminada Nene Coronado. Masasabi ko po ay i-recap ko po yung sinabi ni Bossing Vic Sotto. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay ang minamahal naming kagalang-galang Vico Maria Reyes Nobla Sotto. Pwede ba siyang maging senador? Bakit po senador na Kasi maganda siyang na para walang korap yung mga kay Mayor Vico. Ang mensahe ko sa kanya, good health. Tapos yung sa ginagawa niya sa pagpapalakad sa Pasig,
Wala po ako masabi. Talagang good mayor siya sa amin. Miski mga anak ko gustong-gusto siya. Kung kami masusunod, maging presidente siya o kay senador. Bakit po presidente mo or senador? Kasi mas maganda kung presidente kasi sa ginagawa nila dito, marami siyang na wala namang korap. Tsaka lahat naman nagagawa niya ng tama. Malay natin, baka siya pa makabayad ng utang natin sa Pilipinas. Siyempre, dapat lagi siyang alert, tsaka lagi siyang healthy. Para lahat ng tao matulungan niya kung saan man siya mapunta. Lahat naman ng taong makasama niya, at least maganda pa rin ang ginagawa niya sa tao. 23 pa lang, nagtitinda na ako rito sa palengke. Almost 40 years na, nandito ako sa palengke. Kaya lahat ng mayor na dumadaan dito, pinakamaganda na kay Mayor. Mayor Vico. Sa nakikita ko po kasi, ang po kasi ni Mayor, hindi siya naghahangad ng higher position na kahit may nag-ano sa kanya na maging senador siya o congressman o maging presidente. Ang nakikita ko po kasi kay Mayor, siguro baka pwede siya sa maging cabinet minister, yung mga secretary, na makatulong po sa ating magiging presidente. At the same time po kasi, ang ang perspective ko po kasi kay Mayor, pinag-aaralan po niya mabuti po ang batas, ang dapat po nararapat po sa mga mamamayan, hindi lang po sa mamamayan ng Pasig, nationwide sa buong Pilipinas po, kung ano pa po ang maitutulong niya. Sa aming butihing Mayor, maraming salamat po. Bilang third term na po, nagpapasalamat po kami mga Pasigueño, lalong-lalo po na ang Charings po na halo-halo special. Ang suporta po niya sa amin, sa aming mga vendors, kumbaga yung good governance na tinatakbo niya sa aming isipan na kung paano pa ho mapapagbuti ang sistema po ng pagtulong po at saka iuunlad po ng bayan po ng Pasig. Kung talagang gusto niya, halimbawa, kung may mga pangarap pa siya, siguro, presidente na dahil dito sa Pasig, mahusay naman siya. Presidente agad sir. Presidente agad. Tulad ni Yorme, di ba noon, nakaraan? Ni Yorme, na Maynila, nag-try siya mong presidente. Di pag natalo siya ron, pwede uli siyang bumalik na pagka-mayor. Ganon ang dapat kung gusto niya. Ngayon, kung pupunta siya sa Senado, wala. Mas maganda, presidente agad para kung manalo siya, swerte. Tama yan, naging mabuti kang mayor sa amin, taga Pasig. Tuloy mo lang yan para sa ikagaganda natin lahat. Dahil kami, bilang magta-tricycle, binigyan mo kami ng pansin para makapaghanap buhay kami na maayos. Kaya, saludo ako sa Mayor. Yes. Senador. Yun. Yun talaga sir, senador. Bakit senador sir? Siyempre, maganda yung niya dito sa Pasig Yung pamumuno niya sa Pasig, maganda. Sana tumakbo ka pa sa susunod na eleksyon para marami ka pang matulungang mga tao. Nasa kanya na po yung desisyon. Wala naman po tayong dun Siya pong makakadesisyon po nun. At least na lang po. Salamat po sa paghawak sa Pasig. Salamat po. Sa akin, presidente na lang kasi magaling siya manungkulan magaling siyang umawak ng budget ng bayan Kumbaga hindi niya hindi uso yung kurakot Lahat talaga patas Yun lang masabi ko Ayun lang po, pares na po sa akin. Ayun lang galingan lang niya sa ginagawa niya. Kumbaga wag na lang siya tumapak sa ibang tao. Kumbaga diretso tingin lang. Wag po siyang tumigil sa panunungkulan. Dapat po, iangat niya pa po yung sarili niya kasi po maganda po siya mamuna. Yun lang po. Maaari po ba siyang maging senador muna bago maging Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas sa gabay ng ating Panginoong Diyos? Para mapag-aralan niya po ng husto ang ating bansa. Mayor, kagalang-galang na Mayor Vico Sotto ng aming magandang bayan ng Pasig, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal po namin kayo at maraming salamat po sa serbisyong
ipinagkakaloob niyo po sa amin. Sana ipagkalooban po kayo ng Panginoon Diyos ng mahabang buhay, healthy, safe, and God bless you po. Salamat po. Alam nyo mga ka-vlog ng Pasig, no, walang nakaisip sa atin nito na ganito ang magiging desisyon ng isang Mayor Vico Sotto. Ano ba ang inisip ng karamihan sa atin? Pwedeng maging Vice Mayor, tumakbo sa pagka-Vice Mayor, tumakbo bilang Congressman, o higit sa lahat, ito ang karamihan ng hula, tumakbo bilang Senador. No? Alam nyo, sometime this year, 2025, share ko lang sa inyo, no, na biro ko ng Hapyaw si Mayor Vico Sotto, na sa pagdating nga, bago pa yan yung inauguration speech niya, no, na sa pagdating nga ng 2028, na sabi ko sa kanya, nagpapyaw ako, sabi ko, kapag nasa Senate or Congress ka na sa 2028, alam niya ang sagot niya sa akin, mga ka-vlog ng Pasig, mga subscribers sa Luigi Vlogs, ang sagot niya, di naman kailangan tumakbo lagi. So sa akin, personally, medyo parang may idea ko pero hindi ko masyadong pinansin yun. Pero yun nga ang naging salita niya, no? Di kailangan tumakbo lagi. Tapos, guys, maalala nyo pa, noong kampanya, binibiro pa siya ng tatay niya, na si Bossing Vic Sotto, na pag pinapakilala siya, ang susunod na presidente. Pero alam naman natin guys na joke yun kasi by 2028 ay wala pang 40 years old si Mayor Vico Sotto dahil 38 pa lang siya noon. No? Dahil di ba nga ang isa sa mga qualifications para maging presidente ng Pilipinas ayon sa ating konstitusyon ay 40 years old, 40 years of age and above. So, ano pa naisip na iba? Senado. Sa Senado talaga, alam naman natin na kauupo lang ng tito ni Mayor Vico Sotto na si Tito Sen. Na tito rin nating lahat. Ayan, Tito Sen nga eh. Ayan. So, parang di komportable si Mayor Vico Sotto sa ganung setup, no? So, medyo sa parting yon baka malabo. Kasi, parang narinig ko dati, no, dito sa panunungkulan niya sa City Government of Pasig na parang ang kanyang salita eh wala siyang kaanak o kapamilyang tatakbo rin dapat sa habang siya yung mayor. Kasi parang hindi ko lang alam kung talagang ano siya personal view or hindi anti-political dynasty siya or something like that. Pero yun, so parang sa dating na kung magse-Senate siya, hindi ko lang sure, no, kung medyo malabo sa kanya na mag-Senado dahil nga nandun rin yung kanyang tito pa, no, na kumbaga magiging dalawang Sotto sa Senado. Na hindi rin naman masama, no. Ngayon, ang mga ka-vlog ng Pasig, no, eto mga naririnig ko, mga nababasa ko rin, at yung iba, no, syempre sariling ano rin natin, research. Ano ba ang mga pwedeng kapuntahan kung di tatakbo sa pagiging politiko uli o public servant si Mayor Vico Sotto, hindi na siya magpapa-elect sa 2028. Ano yung mga maaari niyang gawin sa 2028? So isa sa mga nakikita ko na nababasa ko na pwede siyang, nasa Pasig pa rin siya, pwede rin daw siyang maging city administrator o administrador ng ating lungsod or maging head ng isang departamento sa lungsod ng Pasig. No? Ito naman guys, opinion ko lang, no. Feeling ko, hindi naman masama, pero feeling ko very awkward yun. Medyo hindi magandang tignan. Na kunyari merong bagong uupong mayor, let's say. Sabihin na natin kung sino yung uupong mayor, no? Tapos ang city administrator or head ng isang departamento ay dating mayor. So, 'di ba guys, isipin niyo parang ang awkward no. Pwedeng maikumpara, pwedeng laging may intriga, yung mga ganon, no. Sa feeling ko hindi i-entertain ni Mayor Vico Sotto yung ganong setup dahil feeling ko kung sino man yung upong mayor, papabayaan niya yung
tipong sige, may diskarte ka ng sarili mong pamamahala, so gawin mo yan kahit gawin mo yan, sige, ng ano mo, pero pera lang syempre kung mag-consult sa kanya. Pero yung pagiging city admin or head ng isang departamento sa city government of Pasig, feeling ko ano yun, medyo malabo yun. Ako lang naman to, guys. Tapos next, natatandaan nyo guys, o yung mga nakapanood, no, nagkaroon ako ng interview kay Congressman Roman Romulo. Kasi si Congressman Roman Romulo ay, based rin sa interview ko, nagpahayag na siya ng ano ba tawag doon, ng paghalili kay Mayor Vico Sotto. After nitong term niya, ay after ng term ni Mayor Vico Sotto, at alam ko, last term na rin si Kong Roman sa Kongreso, ay gusto nga ni Kong Roman rin na maging punong lungsod ng Pasig. Pero tinanong ko, sabi ko, Kong, ano sa tingin mo? Ito, panoorin niyo yung video. Si Mayor Vico Sotto, kung tatanungin kanya, hypothetical lang naman, no? Ano maipapayo mo sa kanya? Pagka congressman o pagka senador? Hypothetical lang. Hypothetical. Ako, hopefully, ang pinakamaganda sa kanya kasi sa trabahong ginagawa niya, kung hindi siya kung hindi presidente, kung hindi mayor, hindi executive, ang pinakamaganda sana para sa akin mag-head ng isang departamento. Yan naman ang totoo. Pwedeng constitutional, pero doon mararamdaman kasi siya. At kahit papano, kasi talaga siya, very siya, alam mo na kung ano siya, di ba? Perfect yung governance niya. Pagka yung either siya yung head. Head talaga dapat siya ng isang nagiging may kita talaga yung governance niya. At talaga makakatulong siya. Kaya kung tatanungin ako sa akin sana pinakamaganda sa kanya, although he will okay sa kanya kahit I'm sure he will shine in any position. Pero syempre pagdating mo sa whether Senate o sa Congress, collegial body siya. Rin doon iba rin yung labanan doon di ba? Hindi mo makukuha lahat ng gusto mong ganun kasimple kasi maraming iba-ibang iba ring interest di ba? So para lalo na sa kanya na talagang alam naman natin na solid yung foundation na lalo na sa governance. Ang maganda, kahit a constitutional body, di ba? Alam mo, hindi ko naisip yan, Kung. Talagang kaming mga taong bayan, naisip lang namin, pwedeng senador or congressman, magpalit kayo. Okay rin palang idea yan, no? Kung mag-head ka ng isang agency. Constitutional, lalo na a constitutional body, para independyente siya. Pero kung may naiisip ka rin, hypothetical, anong agency? Kasi ang constitutional bodies natin would be the COMELEC, Civil Service Commission, or COA. Ay, ang ganda. Diba? Yun yung mga So ayun, diba? Napaka-exciting, no? Kung by that time, no, mag-lead or mag-head si Mayor Vico Sotto ng isang national agency, constitutional institution sa Philippines, like yung COA, COMELEC, Civil Service. Pero sa kabilang banda, yan na kasi yung patapos na rin yung termino ng Marcos administration. So pag mga ganyan, parang hindi ko alam kung sino yung magre-retire bilang head ng agency na yon, na possible pa ba maiupo ang isang tao or magkaroon pa ng assignment dun sa agency na yon. So tignan natin, no? Pero maganda yung naisip ni Kong Roman na yun, no? Kasi alam naman natin si Mayor Vico Sotto, medyo diretso siya at kailangan ng mga nauupo doon sa mga ganong institusyon, lalo na sa mga ganong institusyon ay talagang merong prinsipyo, kumbaga. Ganda nun. Pangatlo, remember, bago pumasok ng politika si Mayor Vico Sotto,
parte siya ng isang non-government organization, ng isang government watch organization siya na ayun nga, no, may kinalaman rin sa public service, na tumitingin sa sistema ng gobyerno, even sa mga politiko. So maganda rin, no, baka bumalik si Mayor Vico Sotto doon, baka mas maging active siya doon. Ayun, mag-advocate nga ng good governance. So hindi malabo, marami na siyang time after that. Tapos pang-apat, kung natatandaan nyo rin, si Mayor Vico Sotto ay nagturo rin. So hindi malabong balikan niya yung pagtuturo, dahil alam ko isa yan sa mga love ni Mayor Vico Sotto gawin, ang pagtuturo or teaching, no? Dahil alam ko dito sa isang university dito sa Pasig ay nagturo siya. At ngayon, no, nakikita natin marami na ring invitation si Mayor Vico Sotto maging keynote speaker sa mga graduations. Hindi lang dito sa Pasig, no, kahit sa mga iba pang lugar, sa mga conferences. So hindi malabong maimbita si Mayor Vico Sotto ng mga organizations, schools, at mga anong pang grupo, no, na para mag-share ng kanyang kaalaman sa pagdating sa good governance at sa experience niya sa kanyang 3 termino bilang punong lungsod ng Lungsod Pasig. So ayan yung mga pwede nating abangan kay Mayor Vico Sotto sa 2028. So guys, ano man ang mangyari kay Mayor Vico Sotto sa 2028, kung talagang magbe-break muna siya, nakakatuwa, no? Alam nyo guys, nung narinig ko yan, personally, in-announce niya na nga, personally humanga ako kay Mayor Vico Sotto dahil parang isang indicator yan na hindi talaga traditional politician or trapo ang Mayor Vico Sotto, dahil hindi siya kapituko sa posisyon or sa kapangyarihan. Hindi ba parang mas amazing yun, no guys? Alam ko yung karamihan sa inyo medyo malungkot, frustrated dahil mawawala panandalian si Mayor Vico Sotto sa posisyon, pero sabi niya nga pwede naman maglingkod kahit wala sa posisyon. So guys, maraming pwedeng mangyari, no? Malay nyo mag people power in a nice way, in a good way. Ibig sabihin parang people's initiative, or yung magkaroon ng signature drive na itulak si Mayor Vico Sotto run for Senate for 2028. So hindi rin natin alam, no, kung talagang pag nangyari yon at talagang ang lakas ng pressure, baka mapapayag natin si Mayor Vico Sotto na tumakbo sa Senado. So marami pang pwedeng mangyari, no? Maraming pwedeng mag-lobby sa kanya na, Mayor, kailan ka talaga na tumakbo sa Kongreso, sa Senado, sa what? So mahaba-haba pa rin naman ng less than 3 years, no? Kahit sabihin mo nag-announce si Mayor Vico Sotto. So basta mga ka-vlog ng Pasig, mga kapwa ko Pasigenyo at sa mga supporters ni Mayor Vico Sotto, basta ano man ang mangyari, let's wish him the best, no? Bilang kapwa natin Pasigenyo, ipagdasal natin siya at ang bayan, at abangan po natin ang mga susunod na kabanata.